Ang pangalan ng team mo, Negro Slashers, Slashers. maglalaro kayo sa Bacolod. So, kalaban nyo halimbawa ang Manila Metro Stars. Palagi mo, may mag-cheer ba kahit na isa dun sa... Hindi, wala. Parang wala. Parang gano'n, no? Dahil ba, dahil ano to, pare, mga tandaan mo, regional. Mga Pilipino, Ilonggo, magkakasama sa isang home court. Yun nga, di ba, lagi sinasabi, mas maganda raw dahil yun ang mukhang pang-NBA na Hindi lang, dahil grabe ang regionalism sa atin. Di ba? Lalo pa yung mga Ilonggo, mga fanatic talaga fanatic sa basketball. So, pagdating dun sa home court namin, talagang yung Coliseum, punong-puno. Ilonggo ko, taga Santa Barbara kami. Kaya lang, hindi... Ano ba, Ilonggo? Malalambing Ilonggo eh. Oo, di ba? Amugid. So talaga iba. Kaya lang nga, I think ang problema nun, medyo naglaki yan agad ang sweldo. Parang naglaki nga. Kasukan yung mga taga-PBA. Ewan ko, parang gusto yata nilang yung PBA tapatan. So, medyo... So nahirapan din sila. Sayang nga yun eh. Ikaw lagyan naman dyan, ano yung mga natatandaan mo nun sa nung maglaro kayo sa NBA tsaka maglaro ko sa Negro Slashers? Bukod sa ang dami mong fans na chicks. Ano yung natatandaan mo doon? Sabi ko na nga baro eh. Kalimutan yung nag-MVP ako, yun. Tsaka yung travel, I think nakasama... At yung travel. Naalala ba yun, yung nangyari sa bus na? Binato tayo nun sa Basagan sa Lamino, di ba? Kwento mo naman yun, nangyari doon. Kasi dahil kay Dorian Peña, inaano niya eh. Kay Dorian Peña. Negro Slashers. Parang inasar niya yung tao sa labas. Nasa loob ng bus, nasa aircon bus. Na nagko-cover ako napikon, kumuha ng bato. Yun, binato yung bus. Binato yung bus. Basag. Wala naman saktan sa loob. Wala naman. Imagine mo, Chris, Cebu. Cebu, alam mo naman, di ba, nandun lang nasa tabi lang yung Danao. Home industry doon, paltik. Parang, yung paltik doon, parang tirador lang. Lahat ng tao may dalang paltik. So talaga nakakatakot nung at the time. Pero bago natin ituloy yung usapan na yan, Ruel, may follow-up report lang tayo sa nangyaring sunog. Napakalaking sunog dyan po sa Valenzuela. Nasa linya natin mula sa Operation Tulong, si Romeo Valderan. Romeo, magandang gabi sa'yo. Ano nang latest dyan? Romeo? Hindi nakamonitor si Romeo, ha? Huwag mong tatabihan, Romeo, ang truck ng bumbero, ha? Hindi tayo magkakarinigan, okay? Tawag ka ulit. Tuloy natin. Hindi. Bago tayo tumuloy, Roel, mag-break lang tayo sandali. At yung mga magka-text, pwede kayong magtanong sa aming mga guest dito, 2600. Lalagay lamang RH space, yung pong katanungan space, pangalan at lugar saan kayo nakikinig o nanonood. Siyempre, isend sa 2600. Kahit yung mga nasa TV, ha? Sa 2600 din kayo mag-text ng inyong mga katanungan. Magbabalik kami, Roel Vidal, makalipas ang ilang paalala. MBC DZRH Desisyon 2010. Itama ang boto. Iboto ang tama. Desisyon 2010. Ang mag-partner laging nagdadamayan. Ang mag-partner laging may balikat na pwedeng sandalan. Ang mag-partner laging may nakahandang payo para sa isang kaibigan. Kaya ang mag-partner, walang iwanan. Love Chat with Ruth and Andy. Mag-partner, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, 2:00 ng hapon. Love Chat with Ruth and Andy. Dahil may isang mag-partner na pwedeng asahan. Kaya, number 1. Gis ng Mayo, magdedesisyon ang mamamayang Pilipino. Isang malaking hakbang tungo sa pagbabago. Damdaming bayan ay ilalabas para sa kinabukasan. Oras mo natin, 6:36. Pero bago ang pagpapatuloy nating kwentuhan, kasama yung ating mga guests, John Ferreol, si Reynald Hognatan,
Narito ang follow-up report dyan sa sunog sa Valenzuela. Romeo Valderrama ng Operation Tulong. Romeo? Romeo? Magandang gabi oh. Isang sunog ang nagaganap dito. Kanina pang alas 5:30 ng hapon. Dito sa may Mulawinan Street, pabrika ng plastic resin at saka chemical. Nasa alert level 3 na yung sunog. At ano yung pinagsimulan daw, Romeo, ng nasunog dyan? Bale, sir, tatanungin lang natin yung isang Sir, Sige, ano sige. ba nasimulan? Wala pa tayo. Sir, sa ngayon wala pang linaw kung anong pinangangsanin ng simula ng sunog. Pero yung Romeo, pero yung Romeo, pero yung sunog nandiyan lang sa nandiyan lang sa pabrika, hindi na kumakalat pa. Hindi na po, bali pa na nila. Marami naman fire department na pumunta dito. Kaya lang talaga kanila hindi nila mapasok-pasok. Okay, sige Romeo. Ng apoy at saka usok. Okay, salamat Romeo ha. Okay, Apa. mga kaibigan, si Romeo Valderrama ng Operation Tulong. Si Romeo mahihiyain ha. Siguro tumatabi sa mga bumbero. Mahirap marinig yung natin kapag katabi mo yung bumbero ha. Anyway, tuloy tayo sa ating interview rito. Yung binabanggit nyo rito sa amin ha, pasensya na po kayo. Ito Ruel, nababasa mo yata naman dyan sa may harapan mo. Sana ay matagal na ho yan. Gumagawa ho ng paraan si Ruel, gagawa ng paraan dyan. Sana mapakinggan sa DZRH ang PBA. Wala na kasing radio station na pwedeng mapakinggan ng PBA. Sana po pakinggan nyo ang panawagan namin dito sa Sultan Kudarat. Jerry ng taga-saan si Jerry? Sultan Kudarat. Update naman sa mga PBA, sa mga trades sa PBA at NBA. Marami na kasing nalipat ng mga players sa ibang team saka PBL. Aling team sa palagay nyo ang malakas at saan maglalaro? Sina Jimbo. Sino yung sina Jimbo? Anyway, si Ravel lang ang alam niya. Sa PBA coverage, Chris, siguro ilalapit natin kay Boss Andy Vital ito. Yan. Siguro kung gusto nga ng DCRA mag-cover tayo sa PBA. Pero tayong dalawa naman, kung sasalang tayo, diba, ready naman tayo dyan, di ba? Sige. At alam ko naman, PBA, welcome na welcome tayo. Si Kumista ni Barrios nga, di ba? Ilang beses na natin nasama dito sa DCRA. So, kung mag-offer siguro DCRA na i-cover ang PBA, gusto nila. Ayan. Ako gusto kong malaman muna, Roel, bago ko makalimutan kasi kanina gusto kong itanong biglang nawawala sa isip ko. Naglaro sila sa Negros Slashers tapos nag-PBA. Ano yung excitement na meron sa paglalaro sa NBA sa Negros noon na sa tingin nyo wala rito sa paglalaro naman sa PBA? Dahil sabi nila, mas marami daw ang fans ng mga pang-teams kasi buong town, buong city siguro sumusuporta. Anong masasabi niyo doon? Rainer? Siguro yung crowd. Kasi yung crowd, pag home court mo nga, sabi ko pag home court mo, grabe. Dito sa PBA, hindi masyado. Kumbaga, pag finals, o kaya Hinebra kalaban mo, siyempre maraming tao, maraming nanonood. So sa NBA noon, pag kahit elimination marami, wala kang hindi talagang grabe yung crowd doon. Sa Bacolod nun, pagka naglalaro ng Negros Slashers, tumitigil lang ang Bacolod. Talagang literally, pupuntahan yung mga tao talaga para panoorin sila. Tapos pinupuno nila yung University of St. LaSalle gym. Siguro doon sa mga papers doon, tsaka sa banner lagi siguro yung mga laro. Marami. Nung kami, first, NBA kami, nung nag-conference ba tayo? Conference champion kami. Nung parang nag-parade kami sa Lacson, sa street kasi yun street ng Bacolod yun So buong Lacson yun nasa side, kahit nga ulan-ulan pa nga yun, di ba? So grabe yung tao talagang yung tao talaga fanatic sa... Ganun magmahal ang mga tao sa kanilang mga homegrown talents, iba talaga kasi alam mo, mga talaga, si Reynald Hugnaran, bata pa yan, nakikita nila sa Bacolod yan di ba? So, si kali-kali sa mga naglalaro ito. Si John Pernos, Bisaya talaga yan, tubong Davao. So, iba talaga yung mga fans nila. So, ikaw John naman, yung tanong ni Chris nga sa kanina, ano yung pinaka, kumbaga, meron sa NBA noon na hindi mo na nakikita ngayon sa PBA? Sabi ni Reyna, yung fans, yung crowd. Kasi home and away. Kumbaga kung babiyahe ka sa ibang lugar,